We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. Mula rito sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. At mula naman dito sa Luzon, ako po si Chris Ujiga. Inalmahan ni Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte ang umunoy pamimili ng pirma para sa People's Initiative para sa isinusulong na pag-amyenda ng ilang probisyon sa 1987 Philippine Constitution. Samantala, inihayag din niya na muli siyang tatakbo sa susunod na eleksyon. Narito ang report ni John D. Esteban ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Plano sa politika ang isa sa mga inilahad ni Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte sa kanyang pagbisita sa Barangay Bagugalyara sa Davao City. Sa kanyang talumpati, inilahad ni Inday Sara na tatakbo siya sa susunod na eleksyon. Kalihog ko nga ako ang igsuon, si Mayor Baste o nga ako ang maguwag, si Congressman Pulong, nagsulti sila nga di sila mudagan. Basi, di sila mudagan sa sunod na eleksyon. Hindi binanggit ni Duterte kung para sa anong posisyon ang kanyang tatakbuhan. Pero ang susunod na eleksyon ay sa 2025 para sa mga senador, kongresista at mga lokal na opisyal. Matatapos naman ang kanyang termino bilang bise sa 2028. Sinusubukan naming klaruhin sa tanggapan ng vice-presidente ang kanyang pahayag. Inihayag din ni Duterte ang kanyang pagkadismaya sa umano'y pamimili ng pirma para sa People's Initiative upang amyandahan ang isang probisyon sa saligang batas. It is an insult to the ordinary and poor Filipinos. It reflects the character of politicians of vote buying during elections. So, nakakasama ng loob na ginaganon yung mga tao na kailangan pa silang suhulan para papirmahin sa People's Initiative. Binigyang diin din niya ang pagtutulungan ng barangay at mga nasasakupan nito sa panahon ng kalamidad. Kailangan din umanong mapagmatsyag at huwag magpadala sa mga taong may mga masasabang hangarin. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, John D. Esteban nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, ilang alagang baka at kalabaw sa Kalasyaw, Pangasinan, tinatamaan na rin ng trangkaso ayon sa Municipal Agriculture Office. Makibalita tayo kay Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mahigpit ang monitoring ng Municipal Agriculture Office sa mga alagang baka at kalabaw sa Kalasyaw, Pangasinan. May mga tinamaan na raw kasi ng bovine ephemeral fever o trangkaso sa mga hayop dahil sa malamig na panahon. Pag ganitong taglamig po, ang karamihan tumatama, yung sinasabi natin na ephemeral fever, yung tumatama sa mga ruminants, mga cattle, carabao, kambing, manageable naman po. Basta importante, maagapan na sabi nila agad para walang complication. Inabisuhan ng Agriculture Office ang mga livestock owner na i-monitor ang kanilang alagang mga baka at kalabaw para maprotektahan sa banta ng sakit. Nag-iikot din ang monitoring team ng tanggapan para makita ang sitwasyon o kalagayan ng mga alagang baka at kalabaw sa bayan. Actually, viral yun. So, pinupuntahan namin para walang complication. Nagbibigay na po kami nag-recommend kami antibiotics at the same time vitamins para wala na pong mga opportunistic bacteria na pwedeng tumama ulit. Kanya-kanyang pag-iingat ang mga livestock owners sa kanilang mga alaga. Asali mo la, mabli bayar no, veterinaryo, patambal. Mairap sir, yaman sa akin Kanyan, iingatan lang natin ta, siyempre asali la. Ya, nansasakit ira ng saman. Kabilang sa sintomas ng trangkaso sa mga livestock ang kawalan ng gana sa pagkain. Mahalaga raw na may report agad para maagapan ang sakit ng mga alaga ngayong malamig ang panahon. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Jasmine Gabriel Galban, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Ipatutupad na ang 5% rate increase sa PhilHealth contribution ngayong taon. Pero ang buklura ng manggagawang Pilipino sa Southern Tagalog hindi sang-ayon sa dagdag singil dahil hindi pa raw ito napapanahon. Tutukan sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Sa gitna ng nagtataasang presyo ng mga bilihin, gasolina at singil sa iba't ibang bayarin, dagdag pasanin daw sa 21 anyo sa sales clerk na si Jemaila ang 5% increase sa PhilHealth contribution ngayong taon. Bagay kulang pa nga po ang sinasahod, kulang pa po sa pamilya. Marami din pong bayarin. Ang mga utang po, ganun. Nangangahulugan daw kasi ito ng tapya sa magiging take-home pay niya. Magiging 500 pesos na kasi ang magiging premium rate para sa mga empleyadong sumusweldo ng 10,000 pesos na paghahatian ng employer. 5,000 pesos naman para sa mga kumikita ng 100,000 pesos kada buwan. Ayon sa PhilHealth, batayan ng rate hike ang RA 11223 o ang Universal Healthcare Act. Ginagawa raw ito para maiangat din ang benepisyong maibibigay sa lahat ng miyembro ng PhilHealth. Sinimulan natin sa stroke at sa high-risk pneumonia. So yung tatlong ito ay on average 150% yung naging increase. Itutuloy po natin yan sa ilang conditions this year, and the rest of our case rates will be subjected to as much as 30% na pagtaas. Tutol sa rate increase ang buklura ng mga manggagawang Pilipino sa Southern Tagalog. Hindi raw nararapat ang dagdag singil dahil sa mga kinaharap na kontrobersiya ng ahensya. Nagkaroon ng corruption ng panahon ng pandemic, tapos nagka-glitch. Nakuha yung mga record natin. Humihiling din ang grupo na dinggin ang rekomendasyon ng DOH na isuspende muna ang dagdag na kontribusyon. Anila, hindi napapanahon ang pagtataas ng premium. Sabi pa ng PhilHealth, susunod naman daw sila sakaling maglabas ng pinal na kautusan at direktiba ang Pangulo tungkol dito. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kabuoang aktibidad ng Sinulog Festival 2024 sa Cebu City mapayapa ayon sa PNP. Sa tansya ng Cebu City Police Office, aabot sa 3 milyong katao ang nakisaya sa Sinulog Grand Mardi Gras noong linggo. Nagpapasalamat ang otoridad na naging matiwasay ang iba't ibang religious at cultural activities kaugnay sa kapistahan ng Senyor Santo Niño. Kahit na may mga naitalang kaso ng pandurukot ng cellphone, ayon sa PNP ay agad naman itong naibalik sa mga may-ari. Nasa 4,000 miyembro ng iba't ibang law enforcement agencies ang nagtulong-tulong para masiguro na magiging mapayapa ang buong aktibidad. On the security side, mapasalamaton gyud kami nga kanang hapsay gyud ang ato ang sinulog nga aktibidades. Even when we started like January 10 for the Walk with Jesus, hangtod nag-conclude ta or nagumanta sa atong activity with the Grand Festival. Sa Bacolod City, mag-asawang pauwi sa kanilang bahay, pinagbabaril ng riding in tandem suspects. Isa sa mga biktima, binawian ng buhay. Nakaalerto si Adrian Prietos ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Pauwi na ang mag-asawang Danilo at Cindy Importante kasama ang kapatid ni Cindy sakay ng tricycle nang buntutan sila at pagbabarilin ng motorcycle riding suspects. Nangyaring insidente linggo ng gabi sa Ramilo Drive, Barangay Tangub, Bacolod City. Binawian ng buhay ang 36 anyos sa si Danilo Importante habang kritikal ang asawang ito na si Cindy sa ospital. Nakaligtas ang kapatid ni Cindy na kilala ang dalawang suspect. Ayon sa Police Station 8, kapitbahay ng mga biktima ang responsable sa krimen. Ang nangin motibo lang si Sir Adrian ng previous misunderstanding nila, no? Away magkapitbahay pero naghantong sa amuning insidente. Patuloy na pinaghahanap ng BCPO ang dalawang suspect na parehong construction workers. Much better nga mag-surrender sila to face the consequences sa ilang ginhimo. Kaga subong man sa pamilya, rest assured nga justice will be served. Inimbestigahan din ng otoridad kung naidulog sa barangay ang away ng mga biktima at suspect bago ang insidente ng pamamaril. Mahaharap sa kasong murder at frustrated murder ang mga suspect.
Sinubukan ng GMA Regional TV 1 Western Visayas na makuhanan na pahayag ang kaanak ng mga biktima pero hindi sila nagbigay ng statement habang nagpapatuloy pa ang investigasyon. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Adrian Prietos, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang green sea turtle ang napadpad sa baybayin ng Barangay Bagasbas sa bayan ng Daet, Camarines Norte. May lapad itong 26 centimeters at haba na nasa 30 centimeters. Una itong nakita ng isang bata na sinubukan sanang ibalik sa dagat pero dahil sa malakas na alon kaya hindi ito nagtagumpay. Hanggang sa ni-rescue muna ito ng isang MDRRMO personnel at ipinaalam sa DNR. Ilang gasgas ang namataan sa pawikan na posibleng tumama raw sa mga corals pero hindi naman malubha. Nang matiyak na nasa mabuting kalagayan naman ang pawikan, agad din itong ibinalik sa karagatan. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Dalawang palapag na paupahang bahay sa Bawang La Union ang tinupok ng apoy. 17 pamilya ang apektado. Narito ang report ni Joan Punsoy ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nasunog ang dalawang palapag na bahay sa Barangay Bakwit Sur, Bawang La Union. Kasi yung sa amin po is Along-Highway lang. Along-Highway lang po sa amin, parang normal na po yung natunog na parang may pumuputok. May narinig daw sila lola ko nung time na yun. Pero parang sinulang bahalan nila kasi parang putok lang siya na yung hindi naman po yung kalakasan. Ginagamit daw na paupahan ng bahay. Ayon sa BFP, 17 pamilya ang apektado sa sunog. Po, may room for rent po sila dito sa residential building. Tupok ang bahay at walang naisalba ang mga residente. Nananawagan ng tulong ang mga nasunugan para makapagsimula muli. Walang nasaktan sa insidente. Nakaalalay ang mga opisyal ng barangay at ang lokal na pamahalaan sa mga apektadong pamilya. Patuloy ang investigasyon ng BFP sa insidente. Natupok ang isang bahay sa San Nicolas, Ilocos Norte dahil sa pinaglaroang lighter ng batang magkapatid. Nasunog daw ang kanilang sofa. Buti na lang nakatakbo palabas ang magkapatid na edad 6 at 4. Lumabas umano ang magulang nang mangyari ang sunog. Walang naisalbang gamit sa nasunog na bahay. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Nasunog ang isang gusali sa Barangay 1, Vigan City. Naglalaman ang gusali ng iba't ibang merchandise. May narinig daw na putok ang gwardya bago sumiklab ang sunog. Well, isa dito yung sa electrical overload. Possible po yun. Nasunog ang scarecrow booth ng San Agustin, Isabela habang ipinatatayo para sa isasagawang Bambanti Festival ng Isabela Province. Nagkaroon daw ng overload at short circuit sa linya ng kuryente habang nagwe-welding sa scarecrow booth ng San Agustin. Kita sa video na pulasa ng mga tao na malapit sa lugar sa takot na sasabog ang nasusunog na scarecrow booth. Naapula agad ang sunog dahil sa nakaantabay na fire truck at rescue team sa lugar. Wala namang nasugatan sa insidente. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Joan Punsoy, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Umabot sa 16 katao ang naitalang namatay bunsod ng malawakang pagbaha sa Davao Region noong nakaraang linggo. At nasa 600,000 katao naman ang apektado ayon sa Office of Civil Defense Region 11. Sa tala ng OCD-11, nasa 16 na katao ang namatay sa Davao Region bunsod ng malawakang pagbaha na naranasan noong nakaraang linggo na epekto ng shear line. Pinakamaraming namatay ang naitala sa probinsya ng Davao de Oro na umabot sa 12 individual na karamihan ay natabunan ng landslide sa Mount Diwata sa bayan ng Moncayo sa Davao de Oro. Umabot naman sa 68 million pesos ang naitalang danyo sa agrikultura sa Davao Region, habang 27 million pesos naman sa infrastruktura. Ayon kay Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte, namahagi na raw ng relief assistance ang Office of the Vice President sa mga apektadong residente sa Davao Region. Sa Office of the Vice President, meron kaming relief assistance, immediate relief assistance after ng disasters. For Davao de Oro, they can coordinate with the National Disaster Risk Reduction and Management Council dahil merong budget doon na pwedeng punuan ang local government units in times of disasters. First time
nga almost more than 600,000 people have been affected. Nanata sa early recovery stage. Mas bigger and wider interventions ang kahinanglan. And going towards the post-disaster needs assessment para sa rehab and recovery. Mga kapuso, ma-enjoy pa rin ng marami ang maayos na panahon ngayong araw. Pero syempre, dapat handa tayo sa mga posibleng ulan, lalo na yung light rains o kaya thunderstorm. Ngayong umaga, asahan ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Northern Luzon, Aurora, Quezon, Leyte at Samar provinces. Pati na ang isla ng Sulu base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Pagsapit naman ng hapon, uulanin naman ang ilan pang panig ng bansa, partikular na sa Luzon. Ayon sa Pag-asa, hanging amihan ang nakaapekto ngayon sa Northern Luzon. Kaninang alas 2 ng madaling araw, naitala ang 16.8 degrees Celsius na lamig sa City of Pines, Baguio, 20.8 degrees Celsius naman sa Basco, Batanes at sa Tanay, Rizal, 22.6 degrees Celsius naman sa Tuguegarao City, Cagayan, habang 24 degrees Celsius sa Quezon City. Pagdiriwang ng Dinagyang Festival 2024, kasado na. Iloilo Festival Foundation Incorporated at mga LGU ng Iloilo City at probinsya ng Iloilo handa na sa mas engrandeng selebrasyon. Si John Sala ng GMA Regional TV 1 Western Visayas nakatutok live mula sa Iloilo City. John? Halabira, Iloilo, Cecil, all set na ang mga aktibidad sa pagdiriwang ng Iloilo Dinagyang Festival 2024. At ngayon nga ay inaasahang mas marami pa ang bibisita at makikidagyang sa mga highlight events ng festival ngayong weekend. Festival feels na ngayon sa Iloilo City na tinaguri ang City of Love 3 araw bagong highlights ng Dinagyang Festival 2024 ngayong weekend. All set ng lahat para sa mas engranding world-class best tourism event in the Philippines, ang Dinagyang Festival 2024. Ayon kay Iloilo City Mayor Jerry Treñas, excited ng masaksihan ng mga Ilonggo, maging ng mga bisita ng lungsod, ang pinaghirapan ng mga tribo na kalahok sa Dinagyang Tribes Competition, Dinagyang Illumination at Sadsad sa Calle Real. Kamo ning pinakasadya. Kadamo sang events nga ginplano ang Iloilo Festival Foundation nga ginasuportahan sang syudad sang Iloilo. Sa Dinagyang Tribes Competition sa linggo January 28, maliban sa 8 tribo na magtatagisan sa kanilang mga performances, masasaksihan din ang inihanda na 3 guest performers mula din sa Iloilo City para sa Chinese New Year celebration, paraurigata at tambor at trumpa marcha musika. Samantala sa Sabado naman January 27, aasahan ang fun, foodie and friendly Iloilo sa kasadyahan sa Kabanwahanan na sa unang pagkakataon ay pangungunahan ng Iloilo Provincial LGU. For the kasadyahan, we are given a showroom for to share also to the whole country the culture. Ang paghahanda ng mga tribo patuloy pa ring minomonitor ng Iloilo Festival Foundation Incorporated, lalo na't balik school-based na ang kompetisyon. Kaya inaasahan na mas magiging bongga ang props, backdrops at costume sa mga all-out performances. Dinagyang is back to its form, and we can really expect an exciting performance from our fellow Ilonggo artists, from our Dinagyang warriors. Aasahan din daw ngayong taon ayon sa IFFI na mas maraming mga turista na bibisita sa Dinagyang Festival. For our taong-taon naman, I think 2023 we had at least 50,000. But this year, we're also preparing double than that. Kay subong, magasadya na gate. Samantalay nanindigan naman si Iloilo City Mayor Jerry Treñas na kahit inaasahan ang pagdalaw ng ilang miyembro ng pamilya ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., hindi pa rin matutuloy ang pagpapatupad ng signal shutdown.
Cecil, sa ngayon ay patuloy ang pagpapatayo ng mga judging areas sa 4 areas dito sa Iloilo City proper area na magsisilbing stage ng mga tribo na makikilahok sa Dinagyang Tribes Competition at kasadyahan sa Kabanwahanan. Kaya naman sa mga nasabing area ay makakaranas ng mabigat na daloy ng trapiko, lalo na at nagpapatupad dito ng mga road closure. Cecil? Maraming salamat, John Sala ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Isa ang patay habang isa naman ang sugatan sa insidente ng pamamaril sa Santo Tomas City, Batangas. Ang detalye sa report ni Denise Abante ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Patay ang 44 anyos na babaeng negosyante na lulan ng minamanehong SUV matapos pagbabarili ng mga lalaking sakay ng motorsiklo sa bahagi ng Barangay San Miguel, Santo Tomas City, Batangas hapon nitong linggo. Nagtamo ng mga tama ng bala ng baril sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima na agaran nitong ikinamatay. Sugatan naman ang kasama nito na tinamaan ng bala ng baril sa kanang binti. Ayon sa pulisya, pauwi na raw sana ang mga biktima nang mangyari ang pamamaril. Bigla na lang pong overtake ng isang motorsiklo na may lula na dalawang unidentified personality. Pagka tapat po dun sa driver side, bigla na lang pong pinagbabaril. Patuloy pang nagpapagaling sa pagamutan ang kasama ng negosyante. Ang mga suspect mabilis umanong nakatakas matapos ang pamamaril. Ang gulong may kinalaman sa lending business ng nasawing biktima ang tinitingnang motibo sa pamamaril ayon sa pulisya. Gumugulong na ang backtracking sa mga CCTV footage na posibleng nakahagip sa pagtakas ng mga suspect. Sinusubukan pang mahinga ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ng pahayag ang kaanak ng mga biktima. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Denise Abante, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tumambad ang isang sawang nakapulupot sa poste ng kuryente sa gilid ng National Highway sa bahagi ng Barangay San Miguel sa Calasiao, Pangasinan. Nagdulot ito ng pangamba sa mga motorista at residente. Agad namang rumisponde ang otoridad upang kunin ang sawa. Nakitaan daw ng sugat ang sawa. Ayon sa MDRRMO, agad itong ipinasakamay sa Penro pero namatay rin kalaunan dahil sa pagkakakuryente nito. Ayon sa Menro, may mga dahilan kung bakit lumalabas ang mga sawa sa kanilang habitat. 4 na insidente ng sunog na itala sa magkakahiwalay na lugar sa Camarines Sur at Sorsogon. Si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia para sa detalye. Mabilis na tinupok ng apoy ang motorsiklong ito na nakaparada sa gilid ng kalsada sa Barangay Malinaw, Libmanan, Camarines Sur. Sa investigasyon ng Libmanan Fire Station, pumunta sa isang resort sa lugar ang may-ari nito kaya ipinarada muna sa gilid ng kalsada ang motorsiklo. Kakapaayos lamang daw nito ng may-ari, pero bigla na lang itong nagliyab. Upon checking namin dun sa mga debris na nasunog, meron din mga arcing, so meaning nagkaroon ng short circuit doon sa wiring ng mismong motor. And possible din na meron ding leakage o malapit doon sa gasoline ang wiring na nag-start yung arcing. Tatlong bahay naman sa Barangay Poblacion del Gallego, Camarines Sur ang napinsala sa sumiklab na sunog pasado alas 5 ng madaling araw noong Enero 21. Habang sinusubukang apulahin ng mga bombero ang apoy, sinabayan naman ito ng pag-spark ng mga linya ng kuryente. Nagtulong-tulong naman ang mga residente na mailabas ang mga pwede pa nilang maisalbang mga gamit. Wala namang nasaktan sa insidente, pero nagpapatuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad. Natupok ng apoy ang punerarya na ito sa Barangay Antipolo sa bayan ng Minalabak, Camarines Sur, madaling araw nitong Enero 21. Isa sa mga tinitingnang dahilan ng BFP Minalabak ay ang upos ng sigarilyo na posibleng itinapon o naiwan sa lugar. Halos 1 milyong piso naman ang tinatayang halaga ng pinsalang iniwan ng sunog. Sa Barangay Bibingkahan, Sorsogon City, isang meat shop naman ang nasunog. Nadamay pa rito ang katabing tindahan. Ayon sa ilang residente,
Posibleng sa malapit na poste ng kuryente nagsimula ang apoy. Pero nagpapatuloy pa ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection dito. Wala namang nasaktan sa insidente. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Bicolandia, Jessica Kalinog, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang isang rider matapos itong pumailalim sa kasalubong na oil tanker truck sa Barangay P. Vera sa bayan ng Viga, Catanduanes. Sa report ng Viga Municipal Police Station, barangay kagawad ng isang barangay sa Viga ang 58 anyos na biktima. Minamaneho raw nito ang kanyang motorsiklo pero pagdating sa naturang lugar, nakapasok ito sa kabilang linya ng kalsada na naging dahilan para bumangga ito sa kasalubong na oil tanker truck. Pumailalim sa truck ang rider at motorsiklo nito at nakaladkad pa ng halos 3 metro. Nagtamo ng malubhang tama sa katawan ng biktima na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Sa ngayon, hinihintay na lamang ng PNP ang magiging desisyon ng pamilya ng biktima kung magsasampa ng kaso laban sa driver ng truck. Ulit kami sa Viga Municipal Police Station na kung tayo ay magmamaneho, huwag po nating ispasawalang bahala yung ating kaligtasan. Kahit gaano pa ka-importante ng ating pupuntahan. Kapuso Stars nakisinulog sa 3 magkakaibang event sa taunang kapistahan ng Senyor Santo Niño sa Cebu. Alamin natin ang detalye sa report ni Femery Dumabok ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Todo hiyawan at damang-dama ang kasiyahan sa Kapuso Mall Show na ginanap sa Cebu nitong Biyernes. Si Kapuso star Max Collins, song at dance number ang alay sa mga fans. Mas nagsigawan naman ang mga tao nang lumabas na si Gabby Concepcion. Game pa itong nagturo at tagsayaw ng cha-cha sa kanyang mga fans. Samantala, hindi nagpahuli si Kapuso Ultimate Star Jeneline Mercado na hinarana ang mga Cebuano. Kinanta rin ito ang theme song ng kanyang bagong seryeng Love, Die, Repeat. Ano nga ba ang na-miss nila sa Cebu? Nandito lahat yung mga relatives ko at happy ako na makabalik dito. Gusto ko pinupuntahan yung cross because yun ang parati ko nakikita and talaga very meaningful. And then we have Sinulog, which is another thing na dapat mapuntahan. I love Sinulog. I love yung mga Cebuano, yung energy kakaiba. Everyone's so excited and we felt so welcome here and I just can't wait to come back. Si Max at Gabby magkasama sa upcoming serye na My Guardian Angel. Makakasama nila ang primetime queen Marian Rivera sa kanyang comeback project. Marami nang galit sa kanilang ginagampan ng karakter sa GMA Afternoon series na Makiling. Ngunit all out ang suporta ng mga taga-Cebu sa kanila. Marami ang kinilig nang lumabas na at nagsimulang kumanta si TJ Marquez. Hindi rin nagpahuli si Royce Cabrera. Nagbigay saya naman si Christopher Martin sa kanyang fans nang maghandog siya ng kanta. Arang only girl sa grupo at kilalang isang cosplayer, Martel Sarosa, in character na nag-perform on stage. Nakisinulog rin noong linggo ang abot kamay na pangarap stars, Ken Chan at Kazel Kinoche, Kate Valdez ng Shining Inheritance at Joaquin Dumagoso ng Lilith Matias, attorney at law. Mainit silang tinanggap ng mga Sugbuanon. Lumakas ang yawa ng mga fans ng game na nakipag-TikTok challenge si Doc Zoe sa abot kamay na pangarap. Hindi naman nagpatalo si Doc Lindon. Taos puso silang nagpasalamat sa walang humpay na suporta ng taga Cebu. Thank you, GMA Regional TV and Viva Quinceañor! Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Femery Dumabok, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Kami ang Regional TV News, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.